Oblation Run! Fighting Maroots, Isaw! Sunken Garden, Lantern Parade! Uta, Puso! UP. Pasok ka rito! Tara sa kwentuhang may uta. Kwentuhang may puso. UP atin to. Magandang araw mga kasali! Live kami ulit dito sa DZUP 1602 kung saan ang mga kwentuhang may utak, kwentuhang may puso dito sa UP atin to. Ako si Audrey Sanchez, isang student intern na magte-take over muna bilang host ng special episode na ito. At ako si Pilar Bonaventura, isa ding student intern na magko-co-host para sa special episode na ito, Bongga Ka Drag! Habang kayo ay nangahalian, pwedeng-pwede kayo makisali sa ating kwentuhan sa pagsasagot sa ating Share Mo Yarn question of the day. What makes drag drag? Ipadala ang inyong kasagutan o komento sa comment section ng ating DZUP Facebook and YouTube Live. Tayo napakinggan sa DZUP 1602 kHz sa inyong mga radyo, audio streaming sa dzup.org at napapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng DZUP. So, Audrey, like you said kanina, what makes drag nga kaya? Actually, hindi ako sure dyan. I mean, I love drag kasi ang bongga talaga ang mga looks. From the makeup to the outfits, even yung choreo ng mga performance. Ang ganda talaga. So bago natin sagutin ang tanong na yan, pakinggan muna natin ang isang kwento mula sa UP 34 years ago. Kung paano naging kanlungan ang Universidad ng Pilipinas para sa LGBTQ+ community. Noong June 28, 1992, na-establish ang unang LGBTQ+ student organization sa bansa. Yes, ito nga ang ating very own UP Babaylan. Ngunit, hindi makulay ang ugat ng organisasyon. Noong 1991, nagkaroon ng hate crime laban sa isang miyembro ng LGBTQ+ community sa Nara Residence Hall. Naging klaro sa lahat na kinakailangan ng organisasyon na magproprotekta and magsusulong sa mga karapatan ng mga LGBTQ+ sa campus. Dahil dito, nabuo ang UP Babaylan at hanggang ngayon, isa pa rin siyang staple ng UP. Noong 1993, sumali sila sa annual Lantern Parade for the very first time at ang tagline nila ay Out of the Closets, Into the Streets. Hanggang ngayon, pinanatili pa rin ng UP Babaylan ang spirit ng pride bilang oportunidad hindi lang para i-celebrate ang mga miyembro ng LGBTQ+ community, pero para rin ipatuloy ang paglaban para sa nationwide acceptance at proteksyon ng karapatan. Ever since then, marami pang mga hakbang ang ginawa upang higit na itaguyod ang pagtanggap sa LGBTQ+ community. Ang komunidad ay nananatiling loud and proud at patuloy na tinatanggap ang mas maraming miyembro na handang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Ang iba pang mga campus ng universidad at mga constituent ay nagpakita rin ng kanilang pagkakaisa sa pamamagitan ng pagsasagawa sa kanilang sariling mga pride events. Sa ganitong paraan, nananatiling buhay at makabuluhan ang kasaysayan ng LGBTQ+ community at ng Pride. At mas tinatangkilik pa natin ang art forms na dinadala ng ating mga queer siblings tulad ng drag. You have to be queer to do drag? Palpak. Hindi naman necessarily kailangan queer ka. I think main people, siguro, yung mga queers yung nag-drag, pero I think everybody can go drag naman. Ayun nga, parang yung performance aspect, no? Parang si Chaperone lang. Or si Madimorphosis. Because drag is an art form, I feel like everybody, despite your gender identity and sexual orientation or expression, anybody can have the freedom to perform drag. The Philippines was the first Asian country to host its own franchise of Drag Race. Parang hindi ata. I think palpak. Okay, let me just say back. I feel like since the Philippines is very an LGBTQ, I guess we would say we have a lot of, the queer community here is very prominent. Drag was created for entertainment, Palpak.
palpak? Ko palpak din. Kasi though ngayon, nagisilbi na rin siyang parang avenue for entertainment. Parang, ayun nga, feel ko primarily, lumitaw siya out of self-expression talaga. Feel ko drag was a movement eh. Drag was like parang protest sa mga LGBTQIA. Marami pa tayong hindi alam tungkol sa LGBTQ+ community, lalo na pagdating sa mundo ng drag. Kaya samahan ninyo kami ngayon habang binibigyan natin ng espasyo ng kwento ng isang drag queen dito sa UPD at ang 2026 Extravaganza Drag Supreme from the College of Engineering. Hello, Miss Nikita! Hello! Hello, DCUP. Hello! Magandang araw, Miss Nikita. Thank you so much for joining us today and welcome to the program. Thank you so much. Yes, to start things off, how did you come to start doing drag? I started doing drag talaga this year lang. It's really just to join this competition. Pero back then naman talaga, like, I am very interested na in drag. Pero na-formalize lang talaga yung pagda-drag ko this year since with the help of my org mates and my sisters na para ma-come true to life talaga si Miss Nikita. Ganon. Oh, I love that. Okay. So, bago tayo tumuloy sa pakilala kay Miss Nikita, Yes. meron tayong trivia tungkol sa drag. So, mapaperfect mo kaya Okay. tong trivia natin? Let's see. Let's test. Of course, dapat ma-perfect yan. Queen of Drag drag queen to. na ako. Oo nga eh. Okay, Sige, tara. let's go. Yes, laro tayo ng Pak o Palpak. palpak. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang pak sa Becky Lingo ay katumbas ng tama o totoo. So, magbibigay kami ng 5 statements tungkol sa mundo ng drag. Okay. And sasabihin mo lang kung pak o palpak. So, game na tayo? Sige, go na yan. Game. Okay, so Game. first, you have to be male to do drag. Palpak. Okay, why? Kasi hindi naman siya limited kung anong kasarian mo. Ang drag is art form siya. So, dapat lahat. Open siya sa lahat na magkapag-drag. Kasi lahat naman tayo pwedeng mag-express ng sarili natin. And yun naman talaga yung essence ng drag. Oo nga. Di ba sinabi sa, sa video, parang si Chapel Roan, di ba? Nag-drag Yes, siya. and si Maddie Morphosis. Metamorphosis, Like a yes. straight man competing in Drag Race. Yes. Okay, Yes. I love that. So, next statement. Yes. Drag became popular in 2009 when RuPaul's Drag Race aired. What say you? I would say no. Kasi drag, may drag na before pa RuPaul's Drag Race. Like, it's been a part of the community. It's been a staple to the community before pa ng Drag Race. Siguro, naging catalyst lang yung RuPaul's Drag Race para mas maabot yung mas malaking mga tao, para mas makilala nila kung ano ang drag at kung ano ginagawa ng drag. Yes. So, I agree na parang Drag Race was what made it mainstream. Yeah, Like, that's the word. Yes, it opened it to made the- drag mainstream. yes. Okay. Pero yeah, drag has been existing way before Drag Race. Okay. Yes. Okay. So, next question. A full drag look takes 5 hours? Siguro depende. I would say pack. Kasi depende talaga siya kung mabilis ka or hindi. Pero kung talagang puspusan, inaabot din ng 5 oras. So yes, I would say pack. How about ngayon, ikaw? How long did it take to put this look together? This look, ano lang naman, 3 hours lang naman. 3 hours lang? Oh my Yeah. gosh. Parang So- ako, 30 so- minutes lang ako dito. Kasi, grabe, from the makeup to the dress to the wig, tapos pinupuspusan namin lahat ng foundation and everything. So, inaabot talaga siya ng oras. Kaya, hindi minabadali ang pagda-drag. Okay. As Agree. I understand that you have a team, diba? to Yes. put this look. So, how many were you sa team mo? Right now, yung tumulong sa akin is 3. Since sila din talaga yung may tumutulong sa akin when I do drag. So, yeah, my team consists of 3 people. Okay. My, Tapos that took 3 hours, no? Yes, kasi yung isa nagme-makeup, yung isa nagpe-prepare ng anything, and yung isa Grabe. runner namin. Full ganun. force Yes, talaga. it takes a village talaga to do drag. Kasi, Parang 1 hour per person. ganun. yeah, parang gano'n, pwede na. How about pag ikaw lang? How Pag long? ako lang, actually, di ko siya kaya ng ako lang. Oh, really? Like, I can't do it na alone. Kasi, I don't know. Like, di ko talaga siya kaya. Parang iiyak na lang ako para maput tong look na to. Gets Kaya, kailangan ko naman, talaga oo. sila pag nagda-drag ako. Okay. So, I can't do this without them talaga. So, shout out to you, my sisters. Ganun. Aw, lots of Yes. love. So, next statement. Sige. Filipino drag queens design, pattern, and sew their own runway gowns. Yes, I know most of the queens
Filipino queens really do their own looks Yeah. and yes, and everything kasi ganun Yeah. sila ka-talented talaga. Oh, pero alam ko sa sa mga international drag queen, or at least sa America, diba they have their own team. Yeah, may So, mga di ganun sila din. gumagawa yung drag queens. Yeah, may mga ganun din na some queens commission some designers to do their looks. Pero some queens din do their own, ganun. Gaya ni Nymphia Win. Si Nymphia Win talaga, like, siya yung alam kong drag queen na talagang ginagawa yung sarili niyang look. Yes. And because of that, talagang ina-idolize ko talaga siya. Like, grabe. Ang gaganda ng mga looks niya, like, damn, fashion queen. That's How about your look for today? For Who made your today, look? this actually is made by one of my sisters. Oh, Yung tumutulong sa akin. wow. Like, Oh my God. this is handmade, everything crocheted. So, like, kaya ganun siya ka-special din sa akin. Kasi, hindi lang to basta-basta ginawa. Like, Oh my it took days gosh. din para ma-put up yung look na ito. Kasi, crochet to like hand, lang. Wow. Yes. Kaya, ayun. Thank your designers, guys. Charot. Yes. Kaya, thank you to my sister for this look. Pero ikaw, have you ever commissioned someone to make a look for you? For me, hindi pa. Kasi wala pa akong ganun kalaking... alam mo na, okay, so, okay. it takes a lot of money din kasi to Yes. commission Yes. designers, diba? So, you need to pay them well. Hindi lang pwedeng putyo-putyo, ganun. Kung gusto mo ng magandang look, dapat maganda din yung bayad mo, diba? So, for me, ngayon, more on lang kami, our own muna, na we improvise looks by upcycling materials, ganon, by doing it on our own kasi nagtitipid din kami ganon. kumbaga. Pero as of right now, do you have like a dream designer na gusto mo Actually, hunin ang in the dami future? kong gustong designer na dream talaga na mapagawa ng mga ng dress. Gowns. Like yung mga kahit yung mga dito lang sa atin, like ang gagaling din nila, like Oo. sina Axel Kue, ganon. Yes. Like you can see the dresses ni na Marina, like yung mga gumagawa na mga gown nila, like oh wow, talaga. Like grabe, ang gaganda. All right, thank you. So for our next statement, nasa palpak pa kami Okay. All right, so next statement. Drag shows and performances are meant for adults? No, I would say palpak. Like, hindi lang siya open for adults. Kasi, pwede din siya for kids. Yeah. Dapat open din siya para sa lahat. Like, drag is family-friendly. Yes. Though some drag performances are mainly for adults, pero I would say hindi siya limited doon. Like, may mga drag performances na family-friendly din. Kasi, we need to show our kids na pwede tong ganito, na they need, kumbaga, representation to sa mga, lalo na sa mga queer kids. Like, we need to show them na pwede kayo maging ganito. And wala kayong dapat ikatakot sa mundong ganon. Yes. And then, kasi naalala ko, parang may performances sa bar, diba? Yes. So I guess that's where the notion of, it's meant for adults. Yeah. Yes. Siguro, totoo yun, na since the drag scene talaga mainly flourish sa mga bars, sa mga night performances, siguro doon nanggaling yung notion na pangmatanda lang siya. Adults only. And mostly din kasi na mga performances ng mga queens ay adult theme, Ay, kumbaga. nga, no. So, siguro doon yun nanggaling. Pero I would say, a drag performance can also be family-friendly. Yeah. Yes. Of course, for the influencing of your own sexual orientation. Yes. Yes. So, another statement that we want to clarify sa'yo Go. po. Drag lip sync should only use poppy, high-energy music. Yeah. That's a palpak. Okay. Kasi, a lip sync performance can also be ballad. Like, can also be yung mga mellow songs lang na drama-drama lang gano'n, na acting, tatayo ka lang tapos mag-lip sync ka lang, tapos puro lang emotion gano'n. May mga gano'n ding na lip sync. Hindi siya limited sa puro pak, hindi. Okay. Kasi kung gano'n, hindi rin yun mag-show ng versatility mo eh. Nakikita nyo yung mga OG queens, like yung mga matatandang drag queens, talagang they specialize on performances na puro lang mukaan lang gano'n, nakatayo lang sila tapos ganun lang. Emotions. Yes, ganun. ganun. Yes. Yun yung talaga magagaling ng mga drag queens. If you can perform a ballad song, damn, you're a good queen. Ikaw, What's- what's your favorite? Pero What's your ako favorite song kasi, to as perform? a queen, parang gusto ko talaga yung mga high energy. Kasi, as a dancer din, ganun. Yun talaga yung forte ko talaga sa pag-lip sync sa mga performances. Gusto ko yung mga Rihanna, mga ganun, Okay. mga high energy, Oh. di ba? Queen, okay. Pero if you give me a ballad song, I think I can do it also. Okay. Like, I can slay that. Okay, so you mentioned si Rihanna. So, like, who's your, like, most performed artist? Like, Actually, yeah. Rihanna is one of them. Like,
mga main pop girls talaga yung gusto kong pino-perform na mga lip sync. Like, Ariana, Okay. si Tyla, and si Rihanna. Ganon. Like, yung mga main pop girls talaga yung pinaka-gusto kong pino-perform. As a main pop listener then. So, like, yeah. Sila yung pinaka-na-enjoy ko talaga na i-perform when I'm on stage. So, if you were to choose naman like a ballad song to Mm. perform, ano yung song na gusto mo talaga like, really let out all of the Yung mga emotions? alam mo yung mga kanta ni Ate Reg? Yes! Regine Velasquez. Yes. Mga OPM na Regine Velasquez. Sila talaga yung talagang pag mo yung parang ganon. Yung araw gabi, ganon. Ayun, Oo. araw gabi. Yan, yung mga ganon na lip sync ballads. So, it's like, yung papaano talaga yung lahat ng emotion mo. Like, yun din yung isa sa mga gusto kong i-lip sync na mga song. In the future, ganon. Okay. And that's game! Palakpakan natin si Miss Nikita sa uno para sa trivia natin. Uno. Oo. Okay, parang kung test ko yun, bagsak ako, like 5 ako. Oo, sa totoo lang, marami pa rin maling akala tungkol sa kultura ng drag, no? Sinabi mo pa yun, Audrey. So, kaya naman andito kasi si Miss Nikita para i-clear up lahat ng misconceptions at i-share ang kanyang mismong kwento. So, Miss Nikita, para sa mga nakikinig na yun, what makes drag drag? Siguro for me, what makes drag is it's just you being you. Like, as long as you express yourself, you feel comfortable and you feel fabulous, that's drag. Like, it's all about self-expression talaga. Like, you just need to express yourself fabulously and that's it. That's drag. Like, wala namang pinaka-main criteria talaga sa isang pagda-drag. Like, as long as you feel fabulous, you feel beautiful, you feel gorgeous, like, that's it. That's drag, baby. Yes. That's what's it all about. So, how about for you? So, kailan mo, na-discover or namulat yung mundo ng drag? For me, back in high school, parang may nagsuggest sa akin na friend na, uy, watch mo tong drag race kasi mga bakla daw, ganun. Like, it's a queer friend na interested na sa drag race. Tapos, nirecommend niya sa akin. Tapos sabi ko, sige, give natin. Try din natin panood. Tapos, when I watched it, like, oh, ganito pala yun. You can do this pala na you can do all this, you can wear this, you can be like that and like that. Tapos parang doon namulat sa akin yung konsepto ng drag. Na meron palang konsepto ng drag sa mundong ito. Parang, since that, after watching one season, it's actually season 6 ng Drag Race. Like, Yes! Bianca Del Rio, sina Ador Delano. Yes. Yun yung una ko napanood na Drag Race season. Tapos after that, parang sunod-sunod na pinanood ko na yung mga latest drag season. Tapos sinubaybayan ko na rin yung mga latest drag season. Tapos doon na sa akin yung pagda-drag talaga. Doon na ako naging interested sa pagda-drag. Pero wala kasi akong access noon sa mga makeup, sa mga materials para magkaroon ako para mabuhay yung drag persona ko. So parang back in high school, di talaga ako nakapag-drag. It was only now, nung college ako, na I had my sisters na and my org na sinuportahan talaga ako to do drag. Tapos eto, nabuhay na si Miss Nikita. Ayun na. Ayun na yun. Like, nasa harapan yun na. Yes! So, you mentioned na you started like drag talaga sa college. So, Yes. take us through step by step kung paano mo binuo si Miss Nikita, your drag persona. It was just last year na parang pinag-uusapan na kasi namin na sa org namin kung sino yung mag-represent ng org namin for the extravaganza. Parang ina-ay na nila ako na since they know na I do perform and I do dance, ganon. Parang, yan na si bakla, baka pwede yan si ganon. Tapos they also know na I'm interested sa drag, ganon. So, baka pwede akong turuan, tapos pwede akong ayusan, ganon, and I'll do represent the org. So, ayun, simula nun, sabi ko, okay, baka pwede naman, since parang baka ito na yung chance ko to also explore a side of myself na hindi ko pa nakikilala. Tapos, ayun, ever since that, parang, since papalapit na yung Eng Week and yung contest, doon na kami nag-start mag-prepare. And doon ko na rin mas pang binuo si Miss Nikita. Na parang since, mag-contest na nga ako, parang binuo ko na rin yung persona ko kung sino si Miss Nikita. Parang palapit ng palapit, mas nabubuo yung pagka-Miss Nikita ko kasi nagpe-prepare kami for performance, bumubuo kami ng mga looks and ayun. Parang along the way, doon ko din na mas nakikilala kung sino nga ba si Miss Nikita. Oh. Yes. For before, like,
before yung extravaganza, may parang idea ka ba na, okay, I want this persona, si Miss Nikita, or nasa extravaganza lang talaga na binuod Way si before pa, I know na gusto kong magdamit-damit ng mga ganito talaga. Like, gusto kong ma-feel talaga yung fantasy. Pero, wala pa ako naiisip na pangalan para sa sarili ko nun. I just know na there's a queen in me. Like, there's something in me na talagang, ayun, parang queen talaga na gusto kong mag-perform, gusto kong magdamit ng ganyan, ganon. Pero it never came to realize kasi wala nga akong access sa mga gamit and ganon. So, ayun, thank you to my, thanks to this actually na extravaganza, kaya ako nagka-opportunity to express myself and to talagang come to life si Miss Nikita. Kaya ayun, yun yung talagang istorya ni Miss Nikita. It's because of extravaganza. Wait, so saan galing yung name na Miss Nikita? Ayun. Actually kasi, dahil lang siya sa, parang nagbibiro-biroan lang kami, like, uy, ano na pangalan mo? Ganon, like, ano nang drag name mo? Tapos sabi, wala pa rin ako maisip ganon. Tapos may mga ideas kami na nilatag. Tapos sabi ko, ano ba yan? Bakit parang wala nag-resonate sa akin? Tapos sabi namin, parang may nag-joke sa akin na friend na, they joked about me being a yearner kasi. So parang it's a tribute to me being a yearner. Like, since alam niya na yung mga past mga mga pinag-yearnan ko, sabi niya, bakit din na lang miss na kita? Ay, wow! Ganon. Parang doon siya nang galing na, miss na kita. Tapos ginawa naming mas feminine, mas babae, ganon. I love They said, it. oh, okay, Miss Nikita. Ganon. Tapos, even without the Miss, it can stand alone as Nikita. Yes. And it will still be Slay. It's a fabulous name pa rin. Yes. So, I would say, sabi ko, sige na nga, go na yung Miss Nikita na yan. Since gusto ko rin ng a name na talagang pakak din talaga. So, sabi ko, go, Miss Nikita. Yun lang yung origin ng name na yun. Diba? Parang Miss na kita. Miss Nikita. I love it so much. So, yung drag persona mo ba si Miss Nikita? Pareho lang ba sa sa sino ka talaga sa totoong buhay? I would say no. Siguro si Miss Nikita, mas siya. Mas out there. Of course. Mas fabulous siya at mas confident siya kumbaga. Like, she really is that girl. Like, she is that it girl talaga. Kumpara kay Norwin na parang minsan nandyan lang, ganun shy. Pero syempre, si Miss Nikita, ibang level talaga siya. Like, inangat niya si Norwin, kumbaga. Ganon. Yes. Okay, so, ano nga ba yung proseso ng pag-create ng isang look? So, like, ano yan? Where do you get your inspo? Ano yung usual sources mo ng... Sige. When we're doing looks, unang-una, nag-iisip kami kung ano munang theme. Anong theme yung gusto namin gawin. Tapos after that, pag nakaisip na kami ng theme na, halimbawa, gusto namin ng something about water, gano'n. So, we will go to the internet and find inspos. Parang, lalo na sa Pinterest, gano'n. Mag-look kami ng mga inspos from previous looks ng mga queens or mga previous looks ng mga ibang designers, gano'n. Parang we will go through looks, anong gusto naming silhouette, gano'n. Parang gagawa kami ng mood board. You will make a mood board na nandun lahat ng mga inspos mo, even the color palettes na gusto nyong gawin, andun siya lahat. Tapos, after that, pag na-collect nyo na yung mood board nyo, you will do a sketch. From everything na nakuha nyo, parang imomorph nyo yung lahat ng ideas into one sketch. Tapos, after sketching, syempre, i-check kung, ito na ba, gusto nyo na, gusto ganyan. And then, after that, pag na-sketch nyo na, sa amin personally, papacheck namin siya dun sa mananahe namin. Actually, meron kami mananahe na outside na parang siya yung gumagawa ng base dress namin. Tapos, pag nakaya niya, o di ayun, gagawin niya na yung base dress. Tapos after niya magawa, babalik niya sa amin, then we will put all the yung other things na like yung jewels, yung mga pag-stone, yung mga yung mga other accessories pa, yung mga final touches kami nagagawa. That's how you make a look. Like, after sketch, ayun, kayo na. Like, gagawin nyo na after sa mananahe. Like, yun na yung pinakamatagal doon yung pag-stone talaga, lalo na pag may mga rhinestone yung dress. Like, yun yung pinakamatagal doon na pag-iisa-isa talaga ng mga beads and everything. Yun yung pinakamatagal doon. Kaya, it takes a lot of time din na pag-do ng look, lalo na pag napaka-extravagant niya. So, yeah. ng process. Yeah, extensive. Doon siya nakakapagod and nakakatrabaho talaga. Yeah, that's how you do a look. Okay. So, how about sa performances nyo? Like, ilang days ka nagpe-prepare?
Actually, kasi when it comes to performances, actually, to be honest, mas madali siya sa akin. Kasi, okay. I'm very, pakayabang naman. Para sa akin kasi mas love ko mag-perform talaga. So, parang hindi sa akin mahirap gumawa ng mga performances and ng mga choreo, kumbaga. Kasi I've been dancing since high school. So like, di na siya bago sa akin yung pagsasayaw. So pag pinapagawa ako ng choreographer or ng performance for my drag performances, madali siya sa akin. Actually, yung past kong drag performance, it took me 3 days to actually do the full prod with my dancers. Yun yung kinumpit ko din sa extra. Like, it took me 3 days from scratch to the full performance. 3 days lang kami nag-practice and everything. Oh, okay. Tapos, ayun. Pero during that time naman, may mga katulong ako na mag-choreograph. Yung mga dancers ko, nagpatulong naman ako. Pero, the practice talaga, it only took us 3 days. So, I would say, yeah, madali siya sa akin, sa part ko. Oh, yeah. So, parang, like, kung sa choreo, yung main idea, ikaw talaga nag-iisip. Yeah, ako yung kumbaga ako yung nagde-direct kung ano mangyayari sa buong performance. Like, gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Gusto ko itapon niyo ko ng ganito. Hindi. Gusto ko ganito, ibuhat niyo ako ng ganyan, buhat niyo ako ng ganito. O gusto ko dito ako. Ako yung nagde-direct talaga. Pero kung sa mga choreo, nagpapatulong ako na anong pwedeng gawin natin sa ganito during this part. Nagpapatulong ako sa mga ganun. Pero kung sa pagde-direct talaga, sa full prod, ako yun. That's what I'm proud of then. Girl boss. Actually, yes. Kasi gusto ko talaga nakikita ko yung vision ko during the performance. Kaya ayun. Okay, so another question naman from me. What is your favorite part about your drag? So, yung makeup ba? Yung outfit? Yung performance? Yung choreo? Sige. About my drag, ang pinaka-favorite part ko talaga is yung fantasy. Like, the look. Like, when I feel like I'm a different person, a different Miss Nikita talaga. Like, yun yung pinaka-gusto ko sa pagda-drag. Yung confidence ko talaga nabu-boost and talagang nabibigyan ako ng opportunity to really express myself. Ngayon, yun yung pinaka-gusto ko sa pagda-drag. Tapos, second na siguro yung pagpo-perform. Like, because nga nabu-boost yung confidence ko, I'm more confident when performing. Like, I really feel like, yes, this is what I wanna do. This is my passion. Parang ganun talaga. Yeah, okay. That's so nice naman yung persona. Parang it's your outlet talaga. Yes, it's my outlet, creative outlet kumbaga talaga. Yes. So in terms of performing, 'di ba kasi sa drag may parang may lip syncing or may comedic drag din. Yes. So which one do you prefer more? Lip sync or yung mga comedic or may iba pa ba? Okay, as like me for me talaga right now, yung performances pa lang talaga, like yung lip sync. I haven't tried actually comedic performances. Like, di ko pa siya na-try na mag-comedic performances. Kaya for me, lip sync talaga. Kasi nag-start pa lang naman ako as a drag queen. Pero I see queens talaga na ang gagaling sa comedic drag. Like, they're the OGs. Like, grabe. Kneel down talaga sa kanila. Pero for me right now, pag-perform pa lang talaga. Like, lip syncs and everything. Yun. Oh. Okay. Di ba fan ka ng RuPaul's Drag Race? Yes. How about yung Philippine? Philippines. Yeah, I've been, susubaybayan ko rin yung Philippine Drag Race. Like, yung Slayshan, yung mga ganon. Actually, yung last season nila, yung season 3, napakaganda nun actually. Yes. Doon din, dahil din sa Drag Race Philippines, naging fan ako ni Kiana, gano'n. Oh, wow. Like, Kiana and Marina talaga, sila yung pinaka nilook upan ko na Philippine queens. Yes. So do you think that Filipino drag has its own identity from, let's say, yung RuPaul's Drag Race, yung international platforms? I think yes, very much so. Like, kitang-kita mo talaga na kung gaano lumilito yung mga Philippine queens, yung mga Filipino queens, like their artistry and their skill talaga, like grabe. Even outside like Drag Race, yung makita mo yung mga queens sa mga bar like O-Bar, ganon. Like yung mga queens doon, talagang mga buwis buhay talaga. Like yung mga queens doon, when they perform, parang binibigay na lang everything, like, to their craft. Talagang napaka-passionate nila and everything. Like, talagang mapapasaludo ka talaga sa kanila. Kaya, I would say na ibang level din yung Philippine drag compared sa international. Okay. So, okay. Let's get the bad things out of the way. Kasi parang lahat na pinag-usapan natin is like all sunshines and rainbows about drags. So, is there a version of this work that ever feels like unsafe? So, syempre, since hindi pa naman, medyo hindi pa
kumbaga, hindi pa normalize yung idea ng pagda-drug dito sa atin eh. Like, marami pa rin medyo sarado yung isip sa mga ganitong konsepto. Kaya, mayroon pa rin takot na ma-hate crime. Lalo na pag lumalabas na when I do photoshoots, gano'n, parang may takot pa rin sa akin na baka may mga hate crime sa amin na random person, gano'n. Andun pa rin talaga yung takot. Pero, mas nangingibabaw talaga yung passion and talaga yung kagandahan ko, charas. And ayun, pag naglumalabas kami. Pero ayun, yun yung talagang kinakatakot ko lang naman pa nagda-drag. Like yung pag lumalabas and pag magfe-face ng mga other people, lalo na sa mga unfamiliar areas. Parang mga ganun. Andun pa rin yung takot kasi talaga na ma-hate crime eh. Kasi ayun, sabi ko nga, hindi pa siya kumbaga ganun ka-open yung idea sa lahat. Kahit nga kasi kahit nga yung pagdadamit babae lang ng mga ng mga sisters natin na bakla, minsan na hate crime pa sila. Paano pa kayong ganito extravagant, 'di ba? So, paano mo pinoprotektahan yung sarili mo sa mga ganong situation? I mean, like, hopefully, wala naman nangyari sa'yo. Siguro, kung paano ko pinoprotektahan, na lang, na parang, parang panindigan mo na lang, ganun. Kasi, when you feel confident, parang, they really don't, parang, when you feel confident enough, di ka rin nila, di ka rin nila tatangkain pang lapitan, kumbaga. When you feel confident enough, like, ganon, sino pa bang lalapit sa'yo niya? So, have you faced much, like, pushback or, like, challenges sa drag journey mo? So, not necessarily unsafe, like, instances, pero yung challenges. Siguro challenges, wala pa naman. Okay. Like, wala pa namang major challenges, kumbaga. Siguro yung like, as a student na lang, na since may binabalance akong academics and other ganaps, yun lang yung naghihinder sa akin sa pagdudupan ng more sa pagda-drag ko. Like, yung schedule ko na lang talaga and yung iba ko pang mga ginagawa sa buhay, gano'n. Yun na lang yung sigurong hardship ko kung na mas mapurso ko pa yung pagda-drag. Like, since may other ganaps din ako and other responsibilities, yun yung talagang pinaka-hardship ko pa para ma-full time talaga yung pagda-drag na to. And then if I may ask, if you're comfortable with sharing, yung Yes. parents mo, okay lang naman sila? Actually, oh my God. Oh my God. Siguro, ayun yun. Charas. Sensitive topic. Hindi naman siya sensitive topic. More like they don't actually know. I haven't informed them that I've been doing drag. Although, they know na I'm queer. Okay. Na it's kind of a unsaid thing to our sige, sinishare ko na yung kumbaga, kwento ko na to charot. When it comes to my family talaga, parang unsaid thing yung pagka-bakla ko, kumbaga. Na parang since bata pa, parang nakikita na nila na, ay, bakla to. Parang gano'n. Pero ayun. accepting ba sila na? Yeah, actually, they're very supportive about it naman. They're very supportive of what I wanna do and everything. Pero, di ko pa na-open up tong pagda-drag ko and everything na isa kanila. Kasi, andun pa rin yung, although I know na they're supportive, syempre, parang a part of me pa rin na parang natatakot somehow. Na baka, anong magiging reaction nila pag nalaman nilang I really do full-time na like this. Ayun. Yun lang siguro. Isa na din ata yun sa mga hardship na tinanong nyo kanina. Na hindi pa alam ng parents ko yung ginagawa ko na ganito. Ayun. So, last question muna bago tayo mag-break. So, ano naman magsasabi mo sa mga tao na sinasabi hindi angkop or immoral yung drag? Ang masasabi ko sa kanila, itigil nyo yan. Charot. Kasi, hindi naman siya immoral. It's just a self-expression. It's just how you express yourself. Yes. It's really all about feeling beautiful, feeling gorgeous, and feeling yourself. Yun lang yun. Yun lang yung drag. Wala namang masama sa pagda-drag. Hindi naman nakakamatay ang drag. Like, hindi naman to nakakaano on everything. So like, shut up ka na. Stop that. Hindi to immoral. Mas immoral pa nga yung pumapatay ng tao. Ayun. Alright. So, medyo malalim nga yung pinag-usapan natin, Yes. no? From sunshines to, are you safe doing drag? Grabe naman. I didn't think na drag could even be that way, no? Na unsafe. So, mag-break muna tayo para mapakinggan ng isang PSA mula sa DZUP. Sa ating pagbabalik, ipagpatuloy natin ang ating kwentuhan. So, kung meron kayong mga katanungan, komento, shoutout o greetings, i-comment nyo lang sa comment section sa DZUP Facebook and YouTube Live.
ito pa rin ang UP Atin To, kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. DZUP 1602, kasali ka! Ano daw ang nangyari sa Lata pagpasok niya sa Universidad ng Pilipinas? Naku, ibang bungad to. Si Kuya Mark, kung napapakamot sa atin, ano ba nangyayari sa Lata? Eddie na, UP. Isang magandang reunion ang pagbabalik dito sa DZUP Studio. Para saan naman ng utak kung walang puso? Best part of my education is my life in UP, and I'm very proud to be from UP. Hindi mo naaapakan yung karapatan niya. Your idea of a strategy will be as good as any. Produced it with compassion, with feeling, and with integrity. Then those stories have been worth doing and sacrificing for. Lumalalim, lumalawak yung pananaw natin sa media at komunikasyon. Lahat tayo may kakayahan, lahat tayo may masasabi. Kasali po kayo sa ating talakayan. Sa DZUP 1602 kHz sa inyong mga radyo, sa audio streaming sa dzup.org, Sa Facebook page at YouTube channel ng DZUP. abangan pa po ang iba pa pong episode sa bagong kaalaman ngayong tanghalian. Kwentuhang may utak, Kwentuhang may puso. UP Atin To. Uy, ikaw. Oo, ikaw. Naalala mo ba kung anong manahawakan mo sa buong maghapon? Nung binuksan mo yung pinto palabas. Nung nagbayad ka ng pamasahe. Papo yung 20. Iyang kakainin mong pagkain. Ang mga pang-araw-araw nating gawain ay maaring magpasa ng mikrobyong nagdudulot ng sakit. Parating maghugas ng mga kamay upang mapanatili itong malinis. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Pasok ka rito! Tara sa kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP Atin To. What makes drag? Siguro yung the way that people na nagda-drag, paano nila express yung sarili nila. The way they express yung thoughts nila, yung kung anong gusto nila ipaglaban. I think that's what makes drag. Drag is drag because of because of the symbolism and the meanings behind these drag artist performances. Because as we all know, drag is an art form, but it's also a protest. These artists, they put their heart and soul and passion into their craft, and because of that, they're able to tap into the various societal issues that we need to fight for. Yung performance aspect na parang yung drag is parang may persona siya at ibang personality. Talagang it's a performance yung drag for me. Nagbabalik ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso dito sa UP Atin To. Bongga ka drag! Kasama pa rin natin si Miss Nikita, ang ating resident drag queen o di kayang aspiring queen of drag ng UP. Okay, na yun tuloy-tuloy lang tayo sa chikahan. So, let's get back to our little interview session. So, congrats nga pala sa pag-crown mo as Drag Supreme ng Extravaganza 2026. So, super exciting. So, Thank you. para sa mga listeners, ano nga ba ang Extravaganza? Okay, so as I've said kanina, yung Extravaganza is one of the night events during Engineering Week. Kumbaga, isa siya sa mga main events during Engineering Week. Ito yung kung saan yung mga orgs, like, they compete with each other. Tapos yung extra is, siya yung parang drag race ng Eng Week. Ayun, yun yung extra. Like, it's a platform for the queens sa engineering para mag-compete and to show themselves. Ganon. So how did it feel for you to perform sa Extravaganza? Kasi, diba, first performance ever in actually. drag. Ayun, napaka-ano niya sa akin. During my performance sa Extra,
I would say, life-changing. In a way na talagang nabuksan niya yung mga pinto sa buhay ko na I didn't know na meron. Na parang, like, may side pala ako na ganito and I can do this, that, and that pala. Like, thankful ako for Engstra na nabigyan ako ng avenue to express myself more and to show my art form as a drag artist pa. Ganun. Okay. So, parang, looking at the event, parang medyo competitive yung lineup. Yeah. Sabi mo na lahat ng engineering orgs actually. na nagko-compete doon. So, how did you make yourself stand out? Kasi clearly naman nag-work, oh. Ayun, siguro para sa akin, like, I really just nag-stick lang ako sa talagang sa sarili ko. Like, I just really need to show myself and to show my fabulous self na kayang-kaya ko to. Like, it's really just about confidence talaga for me. Na parang, tiwala lang sa kung anong kaya mong gawin kasi dyan din yung magpapanalo sa'yo. Okay. Ayun. So, it's really just about being confident and yung self-trust lang talaga and yung trust din sa team ko talaga. Like, thank you din sa team ko, like, talaga, like, hands down to them. Kung hindi dahil sa kanila, wala si Miss Nikita ngayon. Charas, ayun. And of course, nag-work, no? So, what went through your mind when they called your name to crown you as Drag Supreme? Napaka-vivid pa ng moment na yun sa akin kasi ang daming nangyari during that night. Parang ang daming chaos that night eh. Parang, actually, to give a brief background lang, like, I was crowned not sa original, anong tawag dito, sa original place kung saan ginanap yung event kasi there was an emergency inside the theater kung saan ginanap yung namin. So we had to evacuate. So like para lang matuloy yung event, we were doing the lip sync in a cafe sa canteen dong, if you're familiar sa Civil Eng, like yung canteen doon namin pinatuloy yung program namin para lang matapos and matuloy talaga yung pag-corona sa amin. So like it was very vivid sa amin. Nag-lip sync ako and everything doon sa ng canteen, like gumagano ako doon na dapat nasa stage kami pero nandun. Pero like during that night, parang nung tinawag yung pangalan ko na Extravaganza 2026, Miss Nikita, parang, wow! Ganun talaga. Like, lahat ng pagod namin, lahat ng sakripisyo namin, nagbunga talaga. Okay. Like, kaya naiyak din ako during those time na kinoronahan ako. Kasi, parang nagbunga lahat ng paghihirap namin ng mga sisters ko para lang ma-put up yung mga looks ko, para lang ma-put up yung mga performances na kailangan namin gawin and everything. Ayun. So, like, yes, very fulfilling nung moment na yun para sa akin. Okay. How about your fellow drag queens? Yes. Kasi diba sa mga, let's say Drag Race Philippines or RuPaul's, may drama. So yung mga fellow drag queens mo dyan, may drama ba talaga? Or how's the environment? During my season, charot. During that naman, parang wala naman masyadong drama kasi di rin kami masyadong nag-interact ng mga co-queens ko and co-competitors ko kumbaga. Parang di rin naman kami masyadong nakapag-interact para magkaroon kami ng drama. So like, wala naman masyadong drama na magsasagutan kami gaya nung sa mga antak ng Drag Race. So, kasi sila nagsama-sama sila for like weeks. Pero kami kasi parang we only meet during pag may mga meetings and pag may mga workshops yung organizers, doon lang kami nag-interact and talagang nagkikita. Kaya I would say parang wala naman kaming ganong ka-drama. Siguro lahat kami Miss Congeniality. Yes! Chares! Ganon. So, pero like I'm good friends with them naman. Okay, that's nice. Yes. So parang, RuPaul's best friends Best friends race. Okay. Parang ganon. Yes. So ano ang advice mo for future candidates, contestants? Para sa akin talaga, it's really just to be yourself and to express yourself talaga. Like, be out there. Don't hold yourself back. Like, talagang itodo mo ng itodo kasi yun lang din na magpapanalo sa'yo. Like, pag nakita ng judges and ng mga audience na kung sino ka and na nag-shine ka, na star ka, talagang ikaw ang pipiliin nila. Okay. So like, yun lang yung pinaka-advice ko talaga, like, don't hold back. Okay. So now nag-perform ka for the very first time sa Extravaganza. Tingin mo ba na it's something you'll continue? Ayun, since
na-feel ko na yung pag-perform as a drag performer nung extravaganza. Siguro for me, mas gusto ko pa talaga siya ipatuloy. Like, parang talagang it awakened a side of myself na hindi ko alam na meron. Parang ganun. So like, pag nag-drag kasi talaga ako, like, I feel very confident. I feel very gorgeous, ganon. Kaya parang gusto ko pa siya ipatuloy. And kaya yun yung parang goal ko sa future na when I had the resources na and I have the capacity to do these things na papatuloy ko talaga yung pagda-drag. Kasi for me parang it's a safe space for me talaga. Parang it's really an avenue to really express myself more and extravagantly. Ganon siya sa akin. Kaya I really love doing drag talaga. Okay. So, parang you mentioned that you still see drag talaga in your future. So, where do you see yourself as a drag performer in 5 years? So, parang once graduate ka na, like, knock on wood naman, mga bigger venues na ba? Yung mga dream designers, drag mother ka na ba for other aspiring drag queens? Hopefully, kung ipopursue ko talaga yung pagda-drag, siguro in 5 years, siguro nakita ko yung sarili ko na parang staple na ako sa isang bar, ganon. Doon na ako nag-perform na isa na akong residenting drag queen doon. Kumbaga, parang I can support myself na doing drag gigs, ganon. So, naman, charot. Kaya ayun, siguro if ipatuloy ko pa tong craft ko na to, I would say, hindi naman siya magiging imposible kung talagang ipupurso ko talaga yung ganong ng pagda-drag. Okay. Sa drag pala, is it puro gigs lang or parang may agency na ng drag queens rather? Okay. So, ako, I actually don't, I'm not familiar pa sa mga ganong professional level ng pagda-drag. Kung may agencies ba na kumukuha sa kanila. Pero as far as I know, talaga yung main income ng pagda-drag, talaga nakukuha siya sa pagigig sa mga bars and sa mga invitations to do performances. Doon yung alam ko na talagang main income ng pagda-drag. Pero kung may agencies na talaga nagmamanage ng mga drag queens, hindi pa ako familiar doon talaga kasi as a baby drag queen parang medyo hindi pa ako nag-go sa ganong part ng pagda-drag. Pero I think I know some, yung parang yung Playhouse by Eva La Queen. Yes. Siguro nagmamanage sila, ang alam ko nagmamanage sila ng mga drag events, ganon. Yung mga big drag events where they invite international queens to come here, ganon. Siguro yun yung agency na siguro. Pero kung nagmamanage like mga artist, parang wala akong alam. Okay. Paano pala yung rates? Like, is it per hour or per per event? When it comes to rates, ayun, medyo wala pa nga akong alam sa ganong professional side ng pagda-drag. Pero ang alam ko, it's how based siya sa kung ano i-perform ng queen. Like, kung sa kung gano'n din ka taas ka, depende din siya actually sa queen kung ano yung rate niya. Kung gano'n na ba siya katagal nagda-drag, kung talagang sikat ba siya, gano'n. Doon din nag-vary yung rate ng mga queens eh. Tapos kung ano yung performance na gagawin nila. Like, kung gano'n katagal, gano'n. So, I would say, hindi siya per hour, more like kung gaano kabigat yung gagawin nila. So, tungkol naman sa buhay mo bilang estudyante at drag artist, have you ever shown up to class or any uni event in drag? Actually, I haven't. This is my first time my na nag-drag ako gosh. outside The debut of Miss Nikita. Actually, ito yung first time na Miss Nikita is seen outside. Ayun. So, yes, I haven't tried doing drag while na pupunta ako sa klase. Ganun. Hindi pa naman ako ganun charot. Pero ayun, actually, a bit of a side na this is first time na Miss Nikita is seen outside after Angstra actually. Like after Angstra, parang di ako nakapag-drag after Angstra talaga. Like sabi ko nga kanina, medyo na-busy ako after that. So like parang medyo natago ko si Nikita nung na yun. Kaya ngayon, Pride Month, binabalik ko siya and in-invite nyo rin kasi ako eh. We're so honored. Yes. We're so honored. Ayun, so nabanggit mo na busy ka, like you get busy talaga sa student. So how do you balance yung course mo na super demanding with the development ng drag identity mo? Ayun, napabalance ko ba? Charot lang. I really just, actually di ko nga alam kung napabalance ko kasi nasabi ko nga kanina, naitago ko yung persona ko para mag-focus sa ACADS, ganun. Pero I think in the future, siguro mas mapursigihan ko na lang na mas do more hard work to actually give time para din ma-develop yung pagkaging drag performer ko. Para mabigyan ko din ng oras si Miss Nikita, ganun. Yes. Pero as of now, di ko pa talaga priority pa yung pag-drag. Like, even, like,
doing gigs, parang di ko pa kasi siya kaya talaga sa oras ko. Pero in the future, I think, hindi ko naman hahayaang talagang mabulok na lang si Miss Nikita dito. Kasi, grabe talaga, like, when I am doing this, I really feel confident in everything. So, I would say, in the future, Miss Nikita, abangan mo. Ayun. Pero kung sa pagbabalance, talagang hard work na lang. Kung gusto ko talaga, like, talagang gagawin mo. Like, you just really do the hard work para mas mabigyan mo ng oras yung pagda-drag and yung pag-aaral. Actually, come to think of it, have you ever seen drag queens like on campus dito sa UP? Actually, yeah, some drag queens I've seen, like si JT Express. Yeah. Like, do you know her? Yes. Yeah, like I love her Glinda yung mga Glinda niya, like ang ganda niya rin. Isa siya sa mga nakita kong drag queens dito sa campus. Tapos ayun, siya lang yung natatandaan ko na Pero ayun, si din. Actually, wala. Pero I know some na talaga nandito. Si Naiya, actually. I know Naiya na dito siya, galing siya din siyang UP. Kaya ayun, isa din siya sa mga successful queens na alam ko na from here, from UP. Ayun. Though di ko na siya nakakita sa campus since graduate na siya. Ganun. Pero yeah, she's one of the queens talaga na din na look up ko din. So, alam naman natin na ang UP ay may reputasyon bilang aktivistang campus. Yes. So, para sa iyo, ganun ba din yung drag? Yeah. Political act? Yes, drag is a protest and is political talaga. Ever since naman, like yun din naman yung root ng drag sa queer community talaga. Like, it's a form of protest and panawagan talaga siya para ma-amplify yung mga protest ng sangkabaklaan talaga. Like, it's a avenue para mas ma-express and mas mapalaganap natin yung mga panawagan natin sa tao. Ganon siya. Ganon yung drag. Protest talaga siya sa mga... It's a protest, basically, drag. Kasi, di pa tapos yung laban natin as a queer person, as an LGBT, parang andun pa rin tayo, pinagalaban pa rin natin yung espasyo natin sa mundong ito and sa bansang ito, actually, yung mga karapatan natin. And isa ang drag sa avenue para mas maiboses natin yung mga hinaing natin. Ganun. Okay. So, where on campus naman do you feel like at home as a drag artist? So, kumbaga like, if you were to do drag, parang na hindi competition, na hindi extravaganza, where on campus would you do it? Siguro sa during Pride. Actually, like, since the campus is very open to this kind of events, of Pride events, siguro that's where I feel home the most when doing drag. Kasi that's also where I connect to queer people na nakaka-relate din sa ginagawa ko. So, ayun, during Pride events sa campus na ito, that's where I feel home talaga sa paggagawa ng drag. Okay. Would you do it outside of campus though? Like, I mean, if given the opportunity and the di ba? Why not? Kaya ayun, very open naman ako sa mga ganong opportunities kung if ever, hello, charas, ayun. So what do you think of UP as a place for, let's say, just the LGBTQ plus community? Like, open ba siya? Or like, do you think hindi mo naman kailangan i-protektahan ang sarili mo? If and when, or if you do drag in campus? When I do drag in campus, I feel very safe actually. Like, I know na people here are very open-minded on this kind of art form and concept. Kasi ang daming bakla dito sa UP actually. Like, parang kung saan ka lang lilingon, bakla na yung kasama mo. Kaya hindi ako nababahala pag nandito ako sa campus doing drag. Kasi I know na they understand what I'm doing and they appreciate what I'm doing. Yes. Kaya ayun, I don't feel really unsafe when I'm here on campus. Lalo na when I'm with my org mates and with my classmates, na they know what I'm doing and they get what I'm doing. Okay, that's good. So, if next gen ng drag performers are listening to us right now, about to take the upcut siguro, mga ganun, what do you want them to know about life in UP as a drag artist, as Miss Nikita and a member of the LGBTQ plus community? Yes. Kung hindi mo pa na-realize yung drag persona mo, wag kang matakot. Like, dito, mabubuo yan. Like, talagang, pagpasok mo dito, magkakaroon ka ng avenue to really express yourself and to really do what you love and do your art and everything. Kaya, wag kang matatakot
to step here and to express yourselves. Ganon. Yun yung message ko talaga sa inyo. Sa mga bagong generation ng drag queens na nag-take ng upkat, ganon. Kaya, huwag ka matatakot, be. Don't hold back. Just be yourself and express yourself kasi meron kang lugar dito sa UP. Yes, very conducive. Yes. Very inspiring. So, last question. Laging ang focus when it comes to non-binary identities and expressions yung hardship. Yes. Kaya ito ang gusto kong question. What's your favorite part about being you? What's my favorite part about being me? Siguro being this beautiful. Charot na. Siguro, ayun. Like, my favorite part of being me is just being this confident talaga. Like, to really express myself out there and to really to show myself out there to people na, hey, ito ako, ganon. Like, that's what I really love in doing drag and about myself when I'm doing drag. Na talagang yung confidence ko is really up there when I'm everything in this wig and in this makeup and in this clothes na this is me, kumbaga. Yes. Ayun. I love that. Thank you so much po sa kwentuhan, Miss Nikita. So if our listeners want to see more of you, where can they find you? Oh yes, you can follow me on my IG, _mix.nikita. Yes, So yes, follow me. Future Queen of Drag to ng UP. Yes. Yes. Okay, so para sa mas marami pang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, bisitahin ang aming website, dzup.org, at i-like ang DZUP Facebook page. And don't forget to subscribe sa DZUP YouTube channel. Ako si Pilar Bonaventura. Sa ngalan ng ating mga kasamahan sa programang ito, mula sa aming director Alex Castro at streaming director AJ Hernandez. Maraming salamat po. Special mention din to UP ChemEng Society for letting Miss Nikita shine here today. Thank you so much to my org. Charot. Shout out to my sisters actually, like Josh, si Bentoy, and si Clyde, and si Kenneth, like the three of them. Yes. I really love y'all. Alam nyo yan. Charot. Thank you so much. And yung team, no, behind your look today. Yes. Sila yon, silang tatlo yon. Si Kenneth, si Clyde, and si Bentoy. Ayan. So muli, ako po si Audrey Sanchez at ito ang Bongga Ka Drag sa DZUP 1602. Kasali ka. Kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP Atin to. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Kasali ka.